Commission on Filipino Overseas nagpaalala sa mga kababayan natin sa paggamit ng CFO certificate. Dahil dalawang kababayan natin ang naharang sa NAIA dahil sa paggamit o pagpresenta ng peking digital CFO certificate. Paalala sa lahat na ang Commission on Filipino Overseas at ang Immigration ay integrated ang mga system ng mga yan. Meaning makikita nila sa system nila kung peke or legit ang CFO certificate na ipipresenta or daladala nyo. Muling nagbabala ang Commission on Filipinos Overseas sa publiko, partikular sa mga nais bumiyahe palabas ng bansa, laban sa paggamit ng mga peking CFO certificate. Si Creslyn Catarong sa report. Ang Commission on Filipino Overseas o CFO ay ang ahensya sa ilalim ng Office of the President na siyang tumitingin sa mga karapatan at kalagayan ng mga permanent at long-term migrants. Ito anya yung mga umaalis sa Pilipinas at may residency permit sa ibang bansa. Ayon kay CFO Secretary Dante Clink ang II, naiiba ang mandato ng CFO sa Department of Migrant Workers o DMW na siya namang tumitingin sa interes ng mga short-term migrant. Ito yung mga umaalis sa Pilipinas sa may employment contract. Well, ang primary mandate po ng CFO is to link the Filipino diaspora with the Philippines in three ways po: economic, cultural, at saka political. Yung nabanggit niyo po na mga pre-departure orientation seminar, isa po sa paraan namin na to make sure na yung transition po ng mga migrants abroad will be smooth and successful. So, kumbaga po, hinahanda po namin sila sa pamumuhay abroad. Kaugnay ng kanilang mandato, nagbigay ng babala sa publiko ang Commission on Filipinos Overseas laban sa mga peking CFO certificate para makapaglakbay sa ibang bansa. Ang babalang ito ay matapos maharang ng Bureau of Immigration kamakailan ang dalawang Pilipino na nagpresenta ng peking digital CFO certificates. Sinabi ni Secretary Ang na na-turn over ng dalawang manlalakbay sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT para sa investigasyon. Ibinahagi ng kalihim na ang CFO at BI ay may kasunduan sa data sharing na layuning pigilan ang paggamit ng mga peking CFO certificates at iba pa. Sa ngayon po, dahil meron na kaming partnership with BI, talaga nakita po namin from the records po even before me na bumababa na po itong mga instances na merong fake certificates. Isinalaysay ni Ang na ang paggamit ng peking certificate ay napakaseryosong offense dahil isa itong government official document. Ito anya ay may mga karampatang parusa at multa. Sambit ng opisyal, hindi makalalabas ng Pilipinas sa mga ito kung ang ipinakita o hawak nilang dokumento ay napatunayang peke. Ang mandatory pre-departure program ng CFO ay isang pangunahing requirement para sa mga may hawak ng immigrant o permanent visa. Pinayuhan naman ng CFO chief ang kanilang mga kliyente na makipagtransaksyon lamang sa mga otorisadong frontline employees sa loob ng kanilang opisina. Bagamat bumaba ang bilang ng ganitong paggamit ng mga fake certificate, ay tiniyak ni Ang na patuloy pa rin nagbibigay ang CFO ng mga abiso at paalala na dapat dumaan sa tamang proseso pagdating sa naturang usapin. Ang issue po dito kasi yung mga fixer. Dati po kasi nung may mga physical certificates pa, may mga ganong issue po na yan. But dahil po sa sistema na nandyan na po nung bago pa ako dumating, talaga malaki po yun na bawas ng mga instances po na meron mga fake. Paminsan-minsan po meron, but I think nabibilang na lang po sa isang kamay yung mga instances. So, ang tanong ngayon ng karamihan, sino-sino ba ang kailangan or dapat kumuha ng CFO certificate? Ang sagot guys, ang kailangan ng CFO certificate ay yung mga first time na pupunta sa ibang bansa for long-term immigrants or matagalang maninirahan sa abroad. For example, yung mga permanent resident at yung mga Filipina na invited or ikakasal sa mga AFAM nila sa abroad. Basta pang matagalang maninirahan sa ibang bansa na first time na aalis sa Pilipinas. Ngunit ang mga nabibilang naman sa mga hindi kailangan ng CFO certificate kapag pupunta sa ibang bansa ay ang mga OFW, ang mga tourist visa at ang kapamilya ng OFW na pupunta o inimbitahan nila sa ibang bansa na under ng sponsorship ng isang OFW. For example, family visa na ang nag-visa ay OFW, pati ang business trip at iba pa. Hindi na kailangan ng CFO certificate. Ang CFO ay para sa mga Pilipino na first time mag-travel abroad para i-meet ang kanilang foreign jowa or fiancé or asawa. Kung first time ka mag-travel abroad at gusto mong i-meet yung fiancé mo or jowa mo abroad,
then kailangan mong kumuha ng CFO. At eto pa isa, ang CFO ay para din sa may mga foreign family members na first time mag-travel abroad at gustong i-visit ang kanilang family member. And according to BI Commissioner si Morente, required kang kumuha ng CFO at hindi ka pwede makalabas ng bansa flying abroad kung wala kang CFO. Pero kung ikaw ay magtutour sa ibang bansa, hindi mo na kailangan kumuha pa ng CFO. Like going to Australia. So dito guys ay hindi mo na kailangan kumuha ng CFO. So yung tanong nyo kanina na kung kumukuha ba ako ng CFO. As to my status is hindi ko na kailangan kumuha pa ng CFO certificate. Not unless, for example, kung ikaw ay magta-travel sa ibang bansa at first time mo mag-travel and then imimit mo yung partner mo or fiancé mo, then kailangan mong kumuha ng CFO. So as to my status kasi is hindi ko na kailangan kumuha pa ng CFO kasi hindi ko naman imimit yung asawa ko or partner. Para sa kumpletong detalye ay bisitahin ang Facebook page ng Commission on Filipino Overseas or ang kanilang website na ilalagay ko sa description ng video na ito para madali nyong makuha. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.